Alleluia, 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 Alleluia. Dapat kayong magliwanag, ng kabutiha'y mahayag, at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo ay asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pa mapapananauli ang alat dito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo ay ilaw sa sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo mo ng lahat. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Isang bagay lamang po ang paanyaya ng ating Pong Hesus Nazareno sa ating lahat. Na bilang mga deboto ng ating Pong Hesus Nazareno, kailangan nating manatiling tapat. Yan po ang paulit-ulit na ating narinig from first reading Salmo at lalo na po sa ating Ebanghelyo, na manatili tayong tapat bilang ilaw at asin ng sanlibutang ito. Kaya po hindi po pwede na sa ating pananampalataya bilang deboto ng ating Poong Hesus Nazareno na tayo po'y magmahal sa panahon lamang sa kaginhawaan. Pagkatapos na ating pakasalan yung ating asawa ay ating gagawing punching bag. Dapat magiging consistent tayo sa ating mga tungkulin. Inaanyayahan tayo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po yung pwede yung tayo po'y gagawa ng kabutihan sa panahon lamang ng kaginhawaan. Pero pag tayo po'y nagigipit, ay gumagawa tayo ng kasamaan. God is asking us, please be consistent. Manatili tayong tapat bilang ilaw at asin sa sanlibutan. Hindi pwede yung gagawa ka ng Facebook at gagamitin mo ang mukha at pangalan ng ating Poong Hesus Nazareno at gagamitin mo sa panluloko. Tandaan natin yung ating mga kapatid na mga matatanda, yung ating mga kapatid na may pinagdadaanan sa buhay, yung ating mga kapatid na may sakit na nagsisimba sana sa online upang hihingi ng bendisyon at paghilom mula sa Diyos, pero gagamitin natin ang pangalan ng Poong Hesus Nazareno sa panluloko. Hindi pwede yun. Kaya dapat tayo'y magiging tapat bilang asin at liwanag sa sanlibutan. Father Dave, mahirap pong magiging tapat bilang asin at liwanag sa sanlibutan. Kahit po mismo si San Pablo sa ating unang pagbasa
Alam po niya ang ating pinagdadaanan. Kaya nga po ang mga tao sa Corinto ay hinuhusgahan din po si Pablo. Kasi minsan nakikita nila sa buhay ni Pablo na ang layo po ng kaniyang mga pinahahayag, ginagamit ang salita ng Diyos, pero minsan na naging tao din si San Pablo. Andun po yung kanyang kahinaan, kaya minsan kinukutya siya ng ibang tao at hinuhusgahan dahil po sa kanyang pagiging inconsistent. Pero ang sinabi po ni San Pablo, totoo, ako man po'y minsan nagiging inconsistent sa aking bukasyon, pero ang Diyos ay nananatiling tapat. Kaya po, my dear brothers and sisters in the Lord, naging tapat ang Diyos sa atin sa kabila ng ating kasalanan at kahinaan. Naging tapat ang Diyos sa kanyang pagmamahal at pagpapatawad. Totoo po, mahirap magiging tapat, lalo na po sa ating pagiging asin at ilaw sa sanlibutang ito. Kaya po ang Diyos, ang ating Poong Hesus Nazareno, ay inaanyayahan tayo na yung ating debosyon, yung ating buhay, ay laging nakaugat sa kanyang katapatan. Kaya ito din po ang ating misyon. Ito po ang ating bokasyon. Kung paano pong naging tapat ang ating Poong Hesus Nazareno sa ating buhay, tayo po'y magsumikap na sa ating kaunting paraan o maliliit na paraan, tayo po'y magiging tapat bilang ilaw at liwanag o asin sa kanya-kanya nating mga buhay. Kaya my dear brothers and sisters, tayo po'y mananatiling tapat bilang asin at liwanag sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at higit sa lahat sa ating simbahan. Amen.